My God! Oh my God! Kayo na po mga kababayan Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Grabe! Nakakahiya! Uy! Ipakulong na yan! Adik! Kadiri! Ulaw! Yan! I-spread na! Picture na! Ano ka niyo? Gago ka talaga! Paano na nakong video na? Kaya ngay naghapat mo. Kay Magi ka ni pa-spread na lang. Ay, punyeta! Ang kidnapang wala. Kasi ang video ko na natin. May nag-video anak ko. Teka lang, mo na maingay! Ay, punyeta ka, Marcos! Bumbong! Ginoo ko. Ay, kaniyurakan mong inang bayan! Tanungin na ka! Sika! Grabe, ibang trabaho. Oy, ginay anak. Ganda yung ibang mga tao. Ang kidnapping niya ako sa madala ko. Ikatagal ba? Ay, doon pa kasakot na yung ginatumaw na. Damo na yun. Sobrang kasi sa kasakot din. Ay, grabe. Mga Lods, ito na ba yun? Kamukha. Pero mas bata pa dyan. Mas bata pa siya dyan. Ito, mas clear. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Nako, kayong mga Lods, ako sa totoo lang nalulungkot ako kasi presidente natin yan eh, di ba? Presidente ng Pilipinas. And yet, if ma-verify na totoo yung video na yan, nakakahiya na meron tayong presidente na nagdodroga, di ba? Kahit sabihin natin past na yon, pero imagine niyo na lang, hindi pa nga siya presidente,
di ba, nakakapuslit na siyang gumamit ng droga, how much more na presidente na siya ngayon? Di ba? Di ba, nasa kanila ang kapangyarihan eh. Di ba? So, makakapuslit talaga siya hanggang ngayon. And people of the Philippines deserves to know. Di ba? Duterte supporters ka man, loyalista ka man, di ba? Or dilawan ka man, kailangan natin malaman kung totoo ba. Diba? Like for example, kung ikaw loyalista ka, hindi pwedeng magbubulag-bulagan tayo mga chong, no? We need to verify the video kasi hindi pwede yan na ganyan, no? Kumbaga, makikita ng mga kabataan natin. And ano na lang kaya ang sasabihin, no? At ano na lang kaya ang mariregister sa utak ng mga kabataan natin na may presidente tayong gumagamit ng droga? Para sa akin mga Lods, it's a serious offense. Talaga, no? It's a serious offense. At hindi pwedeng isa walang bahala. Hindi pwedeng isa walang kibu na lang natin to. Sabi nila teaser pa daw yan eh. Let's see. Pero sobrang speechless ako ngayon actually. Diba parang nung napanood ko yung video, kinilabutan ako and at the same time, nag-think twice pa rin ako. Actually, si PBBM ba yan? Pero kitang-kita mo naman, no? Mas bata lang siya sa video. Kumusta mga bangag? Kumusta mga lutang? Hoy guys, ano na? Balita ko, pulburonic video lumabas na. Balita ko, hindi uubra yung AI reasoning effect nyo Balita ko, GG na. Kaya pala ayaw nyo ipa-drug test. Kasi ayaw mapahiya ng mga putrages. Kita ko yung ebidensyang video ay talagang authentic at hindi chismis. Well, that's a hard evidence. Uy, English. Ano yan? Pag pinagpipilitan, posibleng magaya tayo sa Bangladesh? Naku, wag mong pangarapin yung Bangladesh, besh. Posibleng ganun talaga ang itsura ng Pilipinas pag nag-aklas ang taong bayan. Kahit militar at pulis ay hindi talaga mapipigilan yan. Kaya kung pwede lang, idaan natin sa legal na proseso at usapan. Gawin nyo na lahat ng pagtatanggol nyo. Gawin nyo ng tanga ang mga Pilipino sa paniniwala nyo na edited yan. Hindi nyo pwedeng i-edit dahil umangat ang kamay at itinabon ito sa mukha. Dahil pag inedit yan, magbabago yan pag ibinaba. Kahit 2 years lang akong IT, alam ko kung totoo o hindi ang video o kung edited man ito. Huwag kayo mag-alala guys, lalabas pa po yung mas mahaba nito. Dahil po, yan po ay teaser lang po. Hindi po yan yung kabuuhan ng video. Ipagtanggol nyo hanggang sa dulo ng mundo na edited yan, pero hindi mo maluloko ang mga IT expert. Ayan na nga, inilabas na ni Maharlika ang video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit nga ng pulburon. O ano ngayon? Yung mga nagsasabing hindi totoo, yung mga loyalista ngayon, paano nyo ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang magiging desisyon ng Malacanang yan? Kusa pang bababa o yung taong bayan ang magpababa sa kanya? Ano ang magiging mangyari dyan? Mga senador, mga congressman, anong maging desisyon nyo dyan? Hayaan na lang ba? Baliwalain na lang ba ito? Ay ito yung matindi. Ang sabi nila noon ay hindi daw totoo. Wala daw pulburon video, walang mga ganyang video. Yun pala ay isinabay sa araw ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabing palabas yan. Grabing ano yan. Naku, talaga. Eh ano kayang masasabi po ng mga Duterte din dito? Kung hayaan lang ito, ano na tayo? Okay lang sa atin na may Pangulo tayong ganyan? Tanggap na natin? Tatanggapin natin? Hindi ba tayo magsasalita? Alam nyo naman kung ano po yung nangyari na ngayon sa mga bilihin. Tapos alam nyo naman yung China ngayon, di ba? Delikado na rin tayo, mahirap na. Alam natin na wala tayong kalaban-laban.
Nangyari po kasi doon, pag ganyan yung Pangulo natin, ay alam po natin, mga mahilig sa pulburon ay wala sa katinuan mag-isip. Di ba? Bigla-bigla na lang magdedesisyon nang wala sa lugar. At kawawa yung mga magiging anak nyo, magiging anak po natin o sa kinabukasan po ng kabataan. Kawawa. Kasi pag ganyan ang Pangulo, sino matatakot na gumamit ng ganyan? Yung mga nagbebenta, hindi natakot. Yung gumagamit, hindi natakot. Bakit? Eh yung Pangulo yun yung nangunguna Yun yung namumuno ganun yan. Siya yung ama. Siyempre, kung ano yung ginawa ng ama, gagawin din ng anak. Di ba? Ano nga ang pwedeng gawin dyan? Nako, ayan, lumabas na nga. Panoorin natin ulit. Kawawang mga Pinoy, kawawang kabataan, kawawa po tayo pag manatili sa posisyon yan yung Pangulo po natin. Okay sana kung may mga magandang nagawa, tapos lumabas yan. Eh, nangyari ngayon. Eh baka alam naman siguro ng Pangulo natin or ng administrasyon ngayon na hindi niya matatapos yung 6 years siguro, kaya hindi tinupad yung Pangulo, lalo na yung pabahay, yung bilihin tumaas, baka bumawi kasi alam na hindi matatapos yung 6 years. Hayaan nyo na lang ba na ganyan? Wala pa tayong gagawin. Maraming nagsasabi yung people power ay ibabalik daw. Titingnan natin kung ano yung magiging desisyon po ng ating mga kababayan, mga OFW. Huwag tayong manahimik. Tayo din po ang kawawa bandang uli. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.